isingit ko na, isama ko na ho, mga boss chief amo, sir, no? Yung si Tobats, sabi ni Shiro Kansaki, mga Julal, huwag kayong mandamay, no? Hindi ako kasali dyan. Hindi, kasama ka daw doon sa nag-complain na yon. Eto ho, mga bossing, same na same, parehas na parehas ho, mga kababayan, yung sinasabi nung lawyer ni Bato de la Rosa, taong bayan din ho. Yung pagtatago ni Bato de la Rosa ay naintindihan ng taong bayan yan. Ha? Kami nga dito, pinipilit namin na palabasin si Bato de la Rosa, na papasukin sa trabaho si Bato de la Rosa. Sasabihin, naiintindihan po ng mamamayang Pilipino o taong bayang Pilipinas yung kalagayan daw ni Bato de la Rosa. Pakinggan nyo ho, mga boss. Dr. Bato de la Rosa ang posibleng ethics complaint dahil sa hindi dito Na may mga nagkakaso na meron ang nagkako-complain kay Bato de la Rosa. Biruin nyo, mga bossing, Nobyembre pa lang ho. Parang nagsaaksaya na tayo ng pondo ng bayan. Di ba? Bayad tayo ng bayad, pero yung binabayaran natin, hindi naman ho ginagawa yung trabaho, mga bossing. Paano naman yun? Kaya hindi nila masisisi yung mga tao na magsasampa ng komplento laban kay Bato de la Rosa sa ethics. Diba? Kasi unang-una, wala naman pong warrant of arrest talaga. Yun yung paniwala nila. At mismong pati naman po si Jesus Crispin Boying Remulla, mga boss chief amo, sinabi niya, merong warrant of arrest, pero hindi pa ganap na warrant of arrest. Kumbaga, meron pang mga hinihintay na mga dokumento, stamp o paglagda ng kung sinong Poncio Pilato. Tsaka lagi nilang sinasabi na may karapatan sila. Pero ito, nagpapakita naman ng takot. Di ba? pagpapakita sa Senado. Samantala, tikom ang kanyang abogado kung nasa Pilipinas pa nga ba ang senador. Balita mula sa DOJ at Kayo, sa tingin ninyo, nasa Pilipinas pa si Bato de la Rosa? Ako tingin ko, kung lalabas man ng bansa yan, China ang pupuntahan yan. No? Yan naman yung aliado nila, yan naman yung dikit na dikit nila . At saka ang nakikita ko dyan, hindi kayang pasukin o arestuhin ng Interpol yan, no? Kapag ka nandun sa China. Pero kung pupunta ko yan, doon sa ibang mga lugar, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, tignan nyo nga yung nangyari kay Tebes. Diba? Pumunta ng Timor-Leste. Ano ang umaresto? Interpol. Yung kay Alice Guo, tumakas, pumunta ng Malaysia. Ano ang umuli? Interpol. Mas lalong mapapadali ang buhay nila ay yung mas lalong mapapadali yung paghuli sa kanila, mga bossing. Di ba? Kapag ka lumabas ng bansa, ang tingin ko, mga boss, ang tingin ko dyan, nandyan lang po talaga yan sa Davao, no? Dahil mas protektado at mas safe sila na mahuli doon sa mga kabundukan ng Davao. Unang-una, may mga poprotekta na mga tao. Yung mga kamag-anak, mga kamag-anak, yung mga kapitbahay, o yung mga, baka pati mga pulis na, baka lang mga boss chief amo siya. Protektahan pa siya dyan, no? Kaya ang nakikita ko dyan, andyan lang sa Davao yung si Bato de la Rosa. Radio Patrol, Steve Raz. Steve! Hindi na mag-usapan na ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga posibleng legal na hakbang sa kalistampaan ng ethics complaint ng Senador dahil sa matagal itong hindi magpasok sa Senado ayon sa Siguro kapag sinabi, ganito na lang, solusyonan na lang natin ito. Since hindi na pumapasok si Bato de la Rosa, payag ba kayo na tanggalin na as pagiging senador si Bato de la Rosa? O pag pinapili, papasok ka o tanggal ka na bilang senador? Siguro pipiliin po niya, sige, tanggalin niyo na po ako bilang senador. Kasi hindi niya talaga alam kung ano ang kahihinatnan niya kapag lumutang siya . Ako nakikita ko, nilalaro siya. Nilalaro siya ng magkapatid .
si Ombudsman Boying Remulla tsaka ni Secretary John Vic Remulla eh. Feeling ko lang biruin mo, sabi nga ng magkapatid, di ba? Yung isa, may warrant of arrest yan. Yung isa naman, wala pa po sa aming nakakarating. Magkaiba. Ngayon, eto mga ito, hindi ho alam kung saan tutungo o hindi ho alam kung ano ang kanilang iahakbang o gagawin. Diba? O tinetesting lang yung pagiging duwag ni Bato de la Rosa. No? Kasi yung magkapatid, pwede naman, kuya, ano ba yung sinasabi mong may warrant of arrest? Wala kami natatanggap. Kung yung iba, yung mga vlogger na iba, mga bossing, kagaya nila Jesus Palsis. Sino pa ba yung isang, si Haydar yan? Di ba? Nakita na nila ano ba namang, Kuya Boying, ano ba yung sinasabi mong warrant of arrest kay Bato de la Rosa? Pero tingin ko dyan, talaga mga kababayan, nilalaro nung magkapatid si Bato de la Rosa. Kaya, kumbaga, ano ba talaga? Atapang atao ba o aduwag atao si Bato de la Rosa? Tingnan nga natin. Tago nga agad. Ang punong senador, sasagutin nilang reklamo kung ito ay maayos na magsisilbi at alinsunod sa mga patakaran ng Senado sa ambush interview dito sa DOJ. Iginiti attorney Israel Torion na nauunawa naman ng taong bayan kung bakit hindi nagpapakita ang senador sa ngayon. Pero sabi niya, kung may malinaw ang desisyon ng Korte Suprema, hindi sa isyu ng jurisdiction ng International Criminal Court, posible manong magpakita ang senador. And I think the taong Ito na si Torion, mga bossing. No? Ito na si Torion na lawyer din ni Kibuloy. bayan understands the situation is Opo. Taong bayan din. Same nung kaninang inano natin, diniscuss natin. No? Taong bayan naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Hindi Una, sinasabi nyo at pinapaniwalaan nyo, walang warrant of arrest. Pero, yung Senado, no, yung trabaho niya sa Senado, napapabayaan. Tapos sasabihin mo, naiintindihan ng taong bayan yung kanyang sitwasyon? Ano yun? Lokohan? Senador. and I think the taong bayan understands the situation. He is in a unique situation simply because of the fact that Unique daw mga bossing Unique daw. Bakit mga bossing? Halos parehas din ni Buloy ko No? Sasabihin na naman ni Atty. Torion na, si Bato de la Rosa, hindi siya wanted. Hindi siya nagtatago. No? Ginagawa niya lang yung kanyang sarili na hindi siya available. Ganun yung mga banat ni Torion mga bossing. Tapos dadaanin ka niyan, yung siya puro English na tuloy na wala namang o hindi naman relevant doon sa sinasabi. Ganyan ang style ni Torion there was already a very good example as to what happened to former President Rodrigo Duterte. Maski mag-eleksyon po tayo ngayon at mag-conduct tayo ng referendum, I think Ako, mag-election pa. Miski mag-election po tayo ngayon. Ano mangyayari kung mag-election tayo ngayon? the people of the Republic of the Philippines, a great majority, understand his situation. Kakamping, isinisigaw, pumasok ka na ba to? Yung mga sumusuporta sa gobyerno, pumasok ka na ba to? Yung mga kapwa niya, mga senador na naapektuhan yung kanilang trabaho kasi dahil nga hindi pumapasok si Bato de la Rosa, naiinis, nagagalit na sa kanya. Sinasabi, wala. Hindi nagagawa yung mga dapat na trabaho ni Bato de la Rosa. So ngayon, sinasabi nyo na ang taong bayan ay naiintindihan ng kanyang sitwasyon. Saan banda? Di ba? Saan banda? Baka mga DDS lang ang nakakaintindi. Huwag niyong nilalahat. Kasi pag tinaong bayan, ibig sabihin, kasama kami. Kami nga sumisigaw na lumabas na, lumantad na si Bato de la Rosa. At dahil wala naman warrant of arrest, sabi nyo. Diba? Nanindigan din si Torion na may informasyon sila na may inilabas ng manong warrant of arrest laban kay Tla. Naniniwala na pala ngayon. Kaya nagtatago na. Kaya hindi na lumalabas mga kababayan kasi naman kayo No? Pa-vlog kayo ng pa-vlog kay Bato de la Rosa kaya ayan, kada ibinablog, natatakot, hindi na lumalabas, nagtatago na. Pero hindi pa niya ito makumpirma
Umaasa si Torion na agad pagdidesisyonan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon matapos ibasura ng DOJ ang kanilang hiling na kumpirmahin kung may warrant of arrest nga laban sa senador o wala. Yes, pinipilit kasi. Hindi kasi this time mga kababayan, itong mga ito, hindi na nagpapakampante. No, yung tipo bang hindi na sila papayag na mangyari kagaya nung kay dating Pangulong Duterte, na tipo hubang, ito, sige, wala, hula-hula lang. O walang warat, sige, uwi. Pagdating doon sa airport ng Pilipinas, siya namang dakma ni General Torre doon sa Matanda na ngayon nandoon na sa dahig. Yun yung ayaw na nilang mangyari kay Bato de la Rosa. Kaya lang malulungkot ang dating Pangulo niyon. No, baka ini-expect niya ang pagdating ni Bato de la Rosa doon sa kanyang himlayan. Mali yung Tagalog ko. Sorry. Yung himlayan, pang rest in peace na. Sorry. Ibig ko sabihin, doon sa kanyang pahingahan. Sorry naman, mga bossing. Alam niyo naman na matagal na tayong wala sa Pilipinas. Kaya yung mga ibang Tagalog natin, minsan mali-mali na ho. Pag paumanhin nyo ho, mga kababayan, ang ibig ko lang sabihin, doon sa kanyang pinagpapahingahan ho. Okay? Doon sa pinagpapahingahan ng dating Pangulong Duterte. Huwag nyo nang umpisahan yung lamayan na ganyan. Tapos ano gusto niyo sabihin ko na naman? Magtirik ng kandila, may padasal na para na palayain na si dating Pangulong Duterte. Tapos gusto niyo na namang marinig yung may papansit. Magkano bayad sa'yo, Mary Joy? Sa akin na naman, Diyos ko naman sa araw-araw siguro ang yaman ko na.